Peace be with you. I'm Brother Jet. Ito Cesar. I'm Brother Mike. I'm Fernan, and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi mga katinapay. Hello! Yes! Welcome back. Welcome back. dito. Thank you. Yes. Okay. Maraming salamat po dahil muli sinamahan nyo kami sa another episode po ng Usapang Tinapay. Yes. Ang ating pong ipinagdiriwang ngayon ay ang ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. At ang ating pong unang pagbasa ay babasahin po ng ating kapatid na si Mark. Okay, so unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Magalak ang lahat. Magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin, kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya, tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, so yun. Ang ganda ng first reading natin, Tito, no? Ang ina-emphasize niya dito ay yung kasaganaan na ibibigay ng Panginoon. Ito pwedeng mas ipaliwanag niyo pa sa amin kung ano ba yung mensahe ng ating binasa. Napakaganda talaga nung first reading natin, Mark, kasi ang unang word na binanggit ito, magalak kayo. Yung magalak. Magalak kayo. No? Pero may kasunod siya eh. Magalak kayo, kayong mga tumatangis. So, ibig sabihin, may pinagdaanan. Okay? May pinagdaanan. Nahihirapan. Pero ang kagandahan dito is the assurance, ang assurance ng ating Panginoon na gusto niya lahat tayo kahit dumaranas, kahit tayo dumaranas ng mga pagsubok, pang-araw-araw na pagsubok, maramdaman naman natin yung tunay na pagmamahal ng Diyos. No? At saka ipinaliwanag dito na yung pagmamahal na yan, ikinumpare ng Panginoon sa isang nanay na nag-aalaga ng kanyang anak. No? Ang nourishment ng sanggol na pinapakita dito is nagkakaroon siya ng kalusugan dahil sa dibdib ng nanay niya siya nanonorish. Diba? Kita mo naman pagka talagang sa nanay mismo lumaki yung bata. Iba. So, dito, ang pangako ni Yahweh sa atin, paagusin ko ang lahat ng kayamanan ng ibang bansa. No? Paagusin ko parang ilog. Papunta lahat sa inyo, sa Jerusalem. So, nakakatuwa na ang mga words na ginamit ito, aaliwin kita. Di ba? Magalak ka. Okay? Makikita mong lahat ito, ikaw ay lalakas at lulusog. So, kahit dumaan tayo sa hapis, mamaya mapag-uusapan, may explore pa natin yan. Kahit dumaan tayo sa hapis ng buhay, ang importante, ang nag-aalaga sa atin, ang ating Panginoon. Amen. Yun. No? Amen. Kahit saan tayo mapunta, alam natin, ang nag-aalaga sa iyo, ang Diyos, hindi ka mapupunta sa hindi maganda. Amen. So yung assurance ng pagmamahal nandun. Nice. So yun yung buod nung first reading natin. Nice. Buong buo ang pagmamahal ng Diyos
ang pag-aaruga, aalawin pa tayo. Amen. Pero may hapis. Amen. Amen. Okay. Ito, ang galing mo. Ayos na. Oo. Thank you, thank you. Talaga Ayun, tayo ito, ah. pinili dito. Amen, amen. Kahit saan mapunta, ang galing, oh. Tsaka tama si Tito, yung assurance ng Panginoon na kahit ano yung pinagdadaanan mo ngayon, especially yung mga yung mga nagmamahal, mga nagsiserve kay Lord kasi sila yung mga nakaka-experience ng mga pagbabatikos, mga problema, no? Pero si Lord tapat siya sa mga sumusunod sa kanya. Amen. Kaya kahit ano man yung na-experience nating hirap ngayon, huwag kayong mag-alala kasi yung hindi nasasayang lahat ng effort nyo kasi lahat yun nakikita ng ating Panginoon. At siguradong, yun nga, magagala kayo dahil aaliwin tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Napakagaling. Nice. Amen. Galing. Nice. So yun mga kapatid, no? So dako na tayo, sige lang magbabasa. Nababasa ni Brother Fernand, ba? Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibot ay patay na para sa akin at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito, at sa mga nananatiling tapat na bayan ng Diyos, naway kanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ni naman ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawa ang lahat ng pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. 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 Ang salita ng Diyos. Salamat sa Salamat Diyos. So yun, yung ating second reading. No? Narinig natin yung saloobin ni Apostol San Pablo about dun sa kanyang pagmamapuri para dun sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Tito Cesar, pwede niyo bang paki-elaborate sa amin kung bakit naging ganoon yung saloobin ni Pedro dito sa second reading natin? Dito sa sinasabi ni Saint Paul, sabi ni Saint Paul dito, wag sanang mangyari na ipagmalaki ko ang anumang bagay. So, hindi po pwede sa puso ni Saint Paul na may ipagmamalaki pa siyang ibang bagay. Okay. Tayo hindi eh. Kung anong pinagmamalaki natin, pinag-aralan natin, 'di ba? Yung maganda yung trabaho natin, yung position natin sa opisina, 'di ba? Yung sweldo natin. Pero para kay Saint Paul, simple lang. Wag daw sanang ipagmalaki niya yung pagmamahal niya doon sa pagyakap ni Kristo doon sa crucifix. Wala na siyang ibang iniisip na ipagmamalaki pa. Yun lang. Hindi niya ipagmamalaki ang trabaho niya. Hindi niya ipagmamalaki kung marami siyang pera sa bangko, kung maganda yung bahay niya, maganda ang kotse niya. Dapat ganon din siguro yung mensahe sa atin. Mensahe sa atin ngayon. Wala tayong dapat ipagmalaki, kundi yung nakikita natin that God was crucified on the cross. Okay? Isa pang magandang binanggit dito, sinabi rin ni San Pablo na ako ay patay na. Patay na. No, ako'y patay na rin sa mundo. Kumbaga, sa atin naman siyempre, importante pa rin. Material things are important. Pero, wag nating kalilimutan. No? Wag nating kalilimutan dito. Sabi niya, tuli ka man o hindi. Di ba? Ang importante daw, maging bago tayong nilalang. Amen. Di ba? Maging bagong nilalang in the sense na siguro unti-unti nating inaalis yung pagmamahal sa material na bagay. Unti-unti nating inaalis yung mga sagabal sa paglilingkod natin. Di ba? Ang importante dito, makita natin yung we are welcome by the Lord no matter what. No, hindi importante yung na-accomplish natin.
Ang importante sa Panginoon, kung ano yung kaya nating i-offer sa Kanya. Tapos sabi dito, kaya mula ngayon, wag na sanang dagdagan ni naman ang aking paghihirap sapagkat ipapakita ng mga pilat. So ibig sabihin, as we go on with this evangelization, sa ginagawa nating pagpapakilala sa salita ng Diyos, makakatanggap din tayo ng sugat dito. Masusugatan tayo dito. At ang mga sugat na yan, marami yan, hindi yan isa lang. So let us be aware na habang ipinapakilala natin si Jesus Christ na nasa crucifix, na sumagip sa atin, hindi madali. Amen. Hindi madali. So, magkakaroon tayo ng mga peklat. No? So, kapag nagubad tayo ng t-shirt dito, makikita mo, ang dami mo ng peklat. Diba? Ang dami mo ng tama. Pero okay lang yun. Okay lang yun. Kasi, ang importante para sa atin, maipakilala natin si Jesus. No? Maipakilala natin at kung gaano kabait ang Panginoon sa atin. Yes. Amen. Kung ibabalik mo nga sa first reading, ibibigay niya lahat yung biyaya. Diba? Ibibigay niya lahat ng biyaya sa atin. So, walang reason para sa atin na huminto sa ginagawa natin dahil nakikita natin, mukhang mahirap to. Mukhang sa malayo ako ipapadala. Wala pa naman akong budget. So, ang dami mo nang naisip. Mapapalayo ako sa pamilya ko, etc. Pero, hindi The pearl of great price. Amen. Pag nakita mo kung gaano ka-importante ang maglingkod sa Diyos, sa inyong mga kapatid, kailangan alam natin ang priorities. Alam natin ang priorities. Hindi natin sinasabing kalimutan mo ang pamilya mo, kalimutan mo ang trabaho mo. Hindi. Pero dapat alam mo, God first. Diba? Seek first the kingdom of God and everything will follow. Yes. So, yun lang yung hinihiling sa atin. Dapat alam natin ang priorities natin, mga kapatid. Amen. 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 Ang galing, no? Kumbaga, gusto ni Pedro maipakita nga sa atin na wala nang mahalaga sa kanya kundi ang Panginoong Hesukristo lang. Tsaka nga nung sinabi niya nga na patay na siya sa mundo, tsaka patay na yung mundo sa kanya, hindi naman ibig sabihin na wala na siyang pakialam sa mundo. Kundi, kumbaga, hindi na yun importante sa kanya. At ang mga pilat niya nga, no? Suot-suot niya yun ng may pride. Kumbaga, natutuwa siya dahil sugatan siya para sa Panginoon. Amen. Okay, so first reading at saka second reading pa lang, ang dami na nating natutunan. Amen. No? Amen. So ngayon naman, dumako tayo sa mabuting balita na babasahin ni Brother Gerald. Okay, mga brothers, ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay sinugo ng 2-2 sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami nang aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga mag-aani. Humayo kayo, isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lagayan ng pera, balutan o sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira doon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi babalik sa inyo ang inyong pagbabasbas, makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang hiyain sa inyo sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihiain sa inyo. Pagilingin ninyo may sakit doon at sabihin sa mga taga doon, malapit na sa inyong kaharian ng Diyos. Ngunit pagpasok ninyo sa isang bayan at hindi kayo tinanggap,
Pumunta kayo sa lansangan nito at sabihin, pati ang alikabok ng inyong bayan na dumikit sa aming mga paa ay inalis namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, malapit na ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, mas kahahabagan pa ang mga taga-Sodoma kaysa sa bayang iyon sa araw ng paghuhukom. Masayang bumalik ang 72. Inuulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napasusunod ninyong masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So Tito Cesar, dito sa ating mabuting balita, ayon kay San Lucas, kitang-kita dito na maraming inutusan si Jesus, no? Nabanggit dito may 72 na katao. No? Dito sa Ebanghelyo, ano yung tingin yung dating or ibig sabihin dito sa gospel na to? Thank you, Je, no? Kung nanamnamin natin, no? Sinabi ng gospel, nagpadala si Jesus ng 72 na tao, no? Pair by pair. So, ibig sabihin, 36 pairs. No, dalawa-dalawa. 36 pairs yung pinadala niya. At ang kabilin-bilinan sa kanila bago sila umalis. Okay. Parang tayo rin yan eh. Para ka inutusan ng tatay mo. Eh, pero bago ka umalis, may pagbibilin sa'yo. Yes. So, ang unang pinagbilin sa kanila, ganito. Dapat daw maliwanag sa inyong lahat na marami kayong aanihin. Marami tayong aanihin. Actually, isa to sa mga paborito kong verse itong year na to. No? Kasi alam naman natin na marami talaga tayong aanihin, pero laging kukonti ang workers. Laging kukonti ang manggagawa. Kaya kahit pa paano, we're trying our best na yung mga manggagawa natin, ma-equip natin. Yun. Diba? Para ma-equip natin. Pero dito sa gospel, very specific eh. Ipinaunawa sa kanilang 72 na maraming aanihin. So, walang reason, ibig sabihin, walang rason na dapat pagbalik nyo, huwag nyo sabihin sa akin, wala kayo nahuli. Diba? Ang kulang workers, hindi kulang yung aanihin. Marami yung aanihin. Pero isa pang pinagbilin sa kanila doon na sige, humayo kayo. Okay? So ibig sabihin may blessing. Humayo kayo, lakad na kayo. Pero huwag kayong magdadala ng pera. Huwag kayong magdadala ng balutan. Huwag kayong magdadala ng damit. Huwag kayong magdadala ng magandang sapatos, yung paborito mong sapatos. Di ba? You have to share the word of God. Kung papaano nyo naunawaan at kung papaano sinabi ng Diyos sa inyo. Hindi nyo kinakailangang magbihis ng maganda. Di ba? Sometimes tayo, pag mag-evangelize tayo, gusto natin formado. Pogi. Di ba? Nakaano pa yung buhok. Di ba? Tapos, hindi pwede lumakad ng walang pera kasi baka magutom along the way. Diba? Pero, to be honest, nung panahon ni Kristo, no? Hindi pa naman uso magagandang sapatos, no? Diba? Pero sabi niya, huwag kayo magdala ng pera. Huwag kayo magdala ng even bihisan. Diba? Dahil, alam niya na pag maganda ang sadya mo sa isang bahay, ang sasabihin mo lang naman doon sa may bahay, sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. So, pag yung kapayapaan, nararamdaman nung kinakausap mo, wala nang pag-uusapan, lahat ibibigay na sa'yo.
pagkain, inumin, bihisan, tulugan, di ba? So, kaya malakas ang loob ng Diyos kasi bagamat binibigyan tayo ng instruction to go, to share God's words, to live Christ, to share Christ, dahil alam niya na meron siyang gagamiting ibang instrumento pagdating sa pangangailangan natin. Dahil alam niya naman na magugutom tayo, alam niya na mapapagod tayo, alam niya na kailangan natin magpahinga. So, God will provide. Yun lang ibig niya sabihin doon. Ngayon, pagpunta mo doon sa isang lugar, sabi nga niya, kung ano ipakain, kainin nyo. Huwag kang maarte. Di ba? Huwag ka na maghanap ng hamburger. Hindi na mapili. Di ba? So, kung ano yung i-offer sa atin, kainin natin. Kung saan ka pahigain, salamat. Oo. Kasi, mga kapatid, hindi lahat tatanggapin tayo. Ang katotohanan, mas marami yung ipapahabol ka sa aso. Di ba? Pag nag-evangelize ka, nagpapaliwanag ka sa salita ng Diyos, katulad nito, maaring iba ayaw, hindi nila matanggap. Pero, syempre, tayo, as ordinary citizen na gusto rin makatulong sa iba, so, ginagamit natin itong medium na to. No, ginagamit namin itong usapang tinapay, kahit alam namin magugutom kami, mapapagod kami, okay lang yun. Okay lang sa amin yun. Ang importante, in layman's term, kung paano natin naunawaan yung gospel, i-share natin sa kanila. So, mga listeners namin, okay, ang mabuting balita ngayon, napakaganda eh. I-equip niya naman tayo eh. Tutulungan niya naman tayo eh. Pero pag naka-encounter daw tayo, nung hindi tayo pinatuloy, wag sasama ang loob. Wag sasama ang loob. Dahil natural lang naman yun. No? At pag nangyari yun, sabi niya, pagpagin mo lang yung sandals mo. No? Iwanan mo dun sa lugar na yun. Yung alikabok sa paa mo. Kasi, sabi nga niya, maraming aanihin, hindi lang yun. Huwag mong ubusin ang oras mo doon. Marami pa kayong pupuntahan. Okay? At dahil doon, tinuloy ng kwento nung 72 yung nangyari. Bumalik sila. Tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa sila. Ibig sabihin, mission accomplished. Sana ganun din tayo. Sana yung mission natin na maparating sa tao yung simpleng mensahe ng gospel. Sana maparating po namin sa inyo in our own small way. No? At nakakataba po ng puso kahit napapagod kami, napupuyat kami. Oaks lang yun. Oaks lang po sa amin yun. Dahil alam namin na katulad ng 72, kahit pa paano nakakarating sa inyo yung kahit pa unti-unti, di ba? Mag-like lang kayo, i-share nyo lang yung ano na po kami noon. Masaya na po kami noon. So, ipagpatuloy lang po natin dahil yung 72 nakabalik, sabi ni Jesus sa kanila, hindi kayo nagutom. Inalagaan ko kayo. Hinayaan ko maglakad kayo sa alakdan at sa ahas. Hindi kayo tinuklaw. Alam nyo ba kung bakit? Sabi niya, simple lang. Hindi dahil sa ayaw kayong kagatin ng ahas. Ang sinasabi lang ng Panginoon, ang bawat pangalan nating lahat, pag isinulat ng Diyos sa listahan niya, nakatala na yung pangalan mo, nothing bad will happen to you. Maaring along the way, masasaktan tayo, we will be hurt, may mangyayaring hindi maganda sa atin. Okay lang yun, magkapekla tayo. Diba? Pero importante, you are chosen. Amen. Sana kayo din chosen. Hindi lang kami. Dapat lahat tayo chosen. Lahat tayo, masabi natin na, Lord, thank you dahil your name is written in heaven. Amen. Amen, mga kapatid. Amen. Tito. Amen. Iba ka talaga, Tito. Tsaka yun nga, Tito, no? Kasi nabanggit mo, di ba, nabanggit nga sa Bible, sa binasa natin na iwan lahat. Kumbaga, surrender everything. Yes. Kasi wala ka nang aalalahanin eh. Kasi kung may dala ka, iaalalahanin mo pa. Saan ko ba naiwan itong bag ko na to? Teka, baka wala akong pamasa. Yung cellphone ko baka lobat na. Baka tumatawag na si Sisi, no? So, ibig sabihin nun, surrender everything. Kasi kailangan nakafocus tayo
sa gagawin nating mission. Kasi di ba Tito, no, kita-kita dito sa gospel na mission talaga ang gustong iparating itong gospel, yung mission. At saka dito nabanggit, di ba, yung 72, yung 72, pagbalik nila, kinuwento nila kay Jesus na pati daw yung demonyo, natatakot na sabihin na yung pangalan ni Jesus. No? So, ibig sabihin, nabigyan sila ng power, na-bless sila ni Jesus sa lahat ng gawain. Binigyan sila, di ba, Tito, sabi nyo nga po, ng makakain, tulugan, power. Pati demonyo, di ba, natakot na, hindi niya ginambala. Kasi nga alam nila na, ay, sugo to ni Jesus, pinadala to ni Jesus sa bayang ito. So, kita-kita ng Tito Cesar yung paggabay din ni Jesus sa mga taong pinadala niya. So, yung 72, nagtiwala lang kay Jesus eh. Nagtiwala sa sinabi ni Jesus at ginawa ng mga workers na yun. Alam kasi nila, nakukuunti na sila, na kumbaga mag-aani ng mga aanihin. So, nagtiwala sila sa Panginoong Jesus natin. Amen. Amen. Nice. So, ayun, Tito Cesar. So, nabasa na natin yung 3 readings natin. So, ano yung connection tingin niyo, Tito, itong 3 basahin o binasa natin kanina? Ang nakikita ko dyan, doon sa mensahe ni Propeta Isaiah, ikinumpare niya yung pag-aalaga at pag-aaruga sa atin. No? Pinakita niya doon na ninonorish tayo katulad ng isang nanay ang nag-aalaga sa atin. Napaka sarap sa pakiramdam na isang taong naglilingkod sa Diyos na alam mo may hapis eh. Pero sa first reading, kasi ang focus ng first reading, ipakita sa atin na inaalagaan ko kayo. Inaalagaan ko kayo. Okay? Paagusin ko ang biyaya, ang kagalakan sa inyo. Okay. Punta tayo sa sa second reading. Okay. Sa second reading, nagsasalita naman si San Pablo. Okay. Ang sabi ni San Pablo dito, kakalimutan ko na ang lahat. Wala akong yayakapin kahit ano. Kakalimutan ko lahat ng material na bagay. Ang yayakapin ko lang, the crucified Jesus. Yun yung mensahe nung second reading, no? Na pag niyakap mo ang cross, definitely hindi sinasabi ng Diyos na smooth sailing ang buhay natin. Hindi madali yumakap sa Panginoon. Hindi madaling sumunod sa Diyos. Kasi ang dinaanan niya yung tinatawag na crooked road. Yung daan na mahirap, no? Kaya nga minsan pagka nararamdaman natin na parang okay na okay yung buhay ko ngayon, wala akong problema, nakakakain ako ng masarap, no? Walang may sakit sa amin. Pagka ganun ang nararamdaman natin, sometimes we have to think again. Teka muna, mukhang inaano ako, binibigyan ako ng kalaban ng Distraction. Sort of distraction. Binibigyan ka ng way na matempt yung buhay mo. Nakalimutan mo yung ma-embrace yung cross of Jesus Christ. No? Dumadating sa buhay natin yan na saka na ako magsiserve pag may trabaho na ako. Di ba? Wala kasi trabaho. Nung magkaroon na ng trabaho, Brad, hindi mo na ako makakasama kasi may pasok ako eh. Busy ako eh. No? So, ingat tayo. Ingat tayong lahat sa temptation. Okay? Ingat tayo sa temptation. Wag niyong aalisin ang focus natin na magsilbi tayo. Hindi tayo dapat ang pagsisilbihan. Okay, kung kinakailangan mag-ayos ka ng silya, mag-ayos ka ng sound system, di ba? Or makiramay ka sa isang kapatid na nagigipit, tumulong. That is all part and parcel of embracing the cross of God. No? Darating nga yung punto na sabi nga doon sa dulo nung second reading, ang dami ng pilat sa likod ni San Pablo eh. Di ba? Hindi niya kinakahiya yun.
ikinatutuwa pa niya. Ikinatutuwa pa niya. He is very happy na lahat ng mga dinaanan ko na yan na hindi maganda, nalampasan ko because I'm sharing Christ Yes. to you, to you mga kapatid ko sa community, no? Dadaanan natin lahat 'yan. Dadaanan natin lahat 'yan. Pero ang sabi nga doon sa balik tayo sa first reading, aalagaan ko kayo. Yan. Tama. Aalagaan ko kayo bilang mga anak ko. No? Aalagaan ko kayo. As a matter of fact, sa gospel, ipapadala ko kayo eh. Dahil mahal ko kayo, ipapadala ko kayo pair by pair. Di ba? Makakakita kayo ng bahay na titirahan nyo, etc. etc. Di ba? Gawin nyo lang yung anihin, yung marami. Sinasabi ko, marami kayong aanihin. Ibig sabihin mga kapatid, marami pang hindi nakakakilala sa Diyos. Marami pa tayo dapat marating. No, hindi tayo dapat satisfied. Kaya nga in a small way na ganito mga ka-audience namin sa Usapan Tinamay. Sa maliit na na pamamaraan. Gusto namin maiparating sa inyo ang salita ng Diyos. Dahil hindi naman tayo lagi magkakasama, pero sana may natututunan kayo na i-share namin yung alam nyo kami, nahihirapan din kami. May kanya-kanya rin kaming failures, may kanya-kanya rin kaming struggles. Pero sabi nga, pag nagsisilbi tayo sa Diyos, you have to serve God with a joyful heart. Amen. Kailangan masaya pa rin tayo. Serve with a joyful heart. As a matter of fact, yan ang paborito kong motto. Para hindi tayo mapagod. Okay? Para dumating sa punto na parang tayo yung 72 na inutusan, pagbalik natin, imagine mo sasabihin ng Panginoon sa iyo, napaka-bless nyo. Ang pangalan nyo, sinulat ko na sa langit. Amen. Sana tayo lahat ganun ang natin maging pamamaraan natin. Tayo dumadaan lang talaga dito sa mundo na to bilang parang journeyman lang tayo. Nakikiraan lang tayo. Sana lahat tayo makarating dun sa langit kung saan hinihintay tayo ng Diyos Ama. Di ba? Mga kapatid, hindi po madali. Bilang mga misyonaryo na katulad namin, hindi po madali. Pero pag pinagsama-sama po namin yung aming kakaunting pananampalataya, lumalaki rin naman ito. Amen. At naibabahagi namin sa inyo, huwag kayong bibitiw. Every week, meron po kaming mga bagong sharing na ganito na ipapaliwanag namin. Hindi kami gagamit ng malalalim na salita. Sasabihin lang namin sa inyo kung paano namin naunawaan at paano namin isinasagawa ang mga ganitong pagpapaliwanag. No? Hindi kami magsasawa hanggat hindi sinusulat. Hindi naman, joke lang. Pero mga kausapang tinapay, ang pagmamahal ng Diyos sobra-sobra. Amen. Kulang yung buhay natin. So sana sa pamamagitan namin, we can live Christ, we can share Christ, and we enjoy Christ dahil ang mga kapatid natin kailangan makilala niya si Jesus. Amen. So sama-sama tayo. Sana dumating yung panahon, magkakilala tayo. Samahan nyo kami. No? At pagpatuloy natin ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Amen. So, dahil mahal natin ang Diyos, masaya tayo doon. Maraming salamat mga kapatid. Nice. Thank you, Tito. Amen. Amen. Amen, Jeff. Okay, so, ayun, napakadami. No? Daming wisdom, ang daming learnings. Pero syempre, dapat hindi lang doon natatapos yung mga natutunan natin ngayon. So, makinig tayo kay Brother Fernan para kung paano ba natin i-apply ito sa ating buhay. So mga kapatid, kanina narinig natin yung sinabi ni Tito na yun nga, na nakasulat, yakapin yung krus, ipagmalaki mo yung krus na niyakap mo. So, ano ba yung application nun sa buhay natin?
Ah, paano mo ipagmamalaki yung isang bagay na alam mo na mahihirapan ka? Diba? Paano mo ipagmamalaki yung isang bagay na hindi mo naman kinalakihan na importante? Kasi tayo nga, lumaki sa mundo, napakasinungaling ng mundo, nililigaw tayong pilit, inilalayo tayong pilit sa Panginoon. Paano siya yung uunahin mo? Sanay na sanay ka dito sa mundo na puro kasiyahan, puro kayamanan, di ba? So mga kapatid, ang ibig sabihin lang nung yakapin mo yung krus, tanggapin mo na ikaw ay mula sa Panginoon at ikaw dapat bumalik sa Panginoon. Paano ka makakabalik sa Kanya? Yakapin mo yung krus na siyang dahilan, na siyang susi kung bakit tayo muli naging karapat-dapat na bumalik sa kaharian ng langit. Kasi kung wala yung krus na kung saan nahirapan at namatay ang ating Panginoon, hindi tayo makakabalik sa tahanan natin. Sabi nga dito, di ba, nakikiraan lang tayo sa mundo na to. So yung krus na yun yung ating ticket pauwi sa bahay natin. So pag hindi mo kinuha yun, hindi mo inavail, hindi mo niyakap, hindi mo tinanggap, paano na tayo? Hindi naman tayo mabubuhay ng habang buhay dito sa mundo. Di ba? At saka feeling ko, mga kapatid, kung tayo man maging immortal, no? Parang napaka-boring naman. Paulit-ulit na lang yung ginagawa natin. Kasi aminin natin at hindi, lahat ng ini-enjoy natin dito sa lupa, darating certain point, nagsasawa rin tayo eh. Yes. Aayawan natin. Ang mundo limitado. Ang Panginoon, infinite. Walang katapusan. Infinite. Yung kaya niyang ibigay na kaligayahan at kapayapaan sa atin, walang hanggan. Amen. So bakit mo pipiliin yung isang bagay na temporary, ang kapalit yung eternal? Siyempre sa eternal ka. Diba? Amen. So yun po yung application ko. Amen. Amen. Nun. Amen. Guys, bro, ganda yun. O siyempre, si Brother J naman. Brother J, ano Oo. ba yung magiging application nito sa buhay mo? Alam niyo mga brothers, nag-click sa akin yung sa gospel. Tsaka siya sinabi nga ni Tito na serve with a joyful heart. Kasi tayo mga brothers, kamukha tayo ng mga 72 na tinawag ni Kristo at pinadala sa kahit saan lugar. No? Alam ko, ganun din ang ginagawa din natin. So si Jesus, pag nagsabi yan, sa iyo, for example, sa akin, Gerald, pumunta ka sa ganito, gawin mo ito. Huwag mong tanggihan. Huwag mong hindian. Si Kristo na yun eh. Kasi alam ni Kristo yung kapasidad mo, kapasidad ko, nating lahat. So, hindi naman kasi magpapadala si Jesus or di ka pwedeng dalhin or dadalhin ka sa lugar na yun na hindi mo kaya. Kasi alam niyo mga brothers dito sa Cesar, yung mga panahon na yung bibigyan ako ng mga ibang service, mga recent days, medyo doubt pa ako. Medyo feeling ko kasi na parang hindi ko kaya. Pero nung na-realize ko malao, mas lalo na ngayon na ang Diyos bibigyan ka ng authority, ng power. Di ba, ang nasabi nga sa gospel, miski demonyo eh. Hindi ka niya pwedeng galawin eh. Kasi takot na sa pangalan ni Jesus eh. Kung dala mo Yes, pangalan Lord. ni Kristo, kung dala kong pangalan ni Kristo, hindi ako hamakin ng demonyo, hindi Satanas na kahit anong masamang spirito. So sa akin mga kapatid, ma-apply ko talaga to, especially yung gospel. Pag may calling sa akin si Lord, yes Lord. Amen. Yes Lord. Pagkakatiwalaan ko lang yung sasabihin sa akin kasi diniscern eh. Diniscern eh, no? Kaya nga meron tayong gift of the Holy Spirit na isa doon ay discernment. So once na diniscern ka, syempre pinagdasal ka. Amen. Pagdadasal ka. Yun, so lahat ng service, walang madali. Sabi nga ni San Pablo eh, may mga pilat, peklat siya sa katawan eh. Hindi niya ininda. Kasi alam ni San Pablo na magkakaroon ng ganito, may mga magiging mag-against sa'yo, may kukontra sa'yo, hindi maniniwala sa'yo, sasaktan ka. Pero, ang tignan mo na lang yung cross. Di ba sabi din sa first reading, no? Aalalayan ka ni Kristo na parang nanay, may buhat ng sanggol, ibibigay sa'yo yung kalusugan, yung nourishment, para lang maalagaan ka ng todo. Ganun ang gagawin naman ni Kristo sa'yo. Once na itapon, ilagay, ipwesto ka sa lugar na ito, hindi ka pababayaan ni Kristo, magtiwala ka lang. And then, isa sa mga nag-strike sa akin pala mga brothers, yung burn your boats. Iwan mo lahat. I-surrender mo lahat. Wala kang dadalhin, kundi ang sarili mo lang at yung pananampalataya. So, yun lang palang kailangan eh. So, iwan mo ang lahat.
doon lalalim yung pananampalataya mo. Siyempre, wala kang iisipin kasi nakapokus ka sa mission, nakapokus kay Kristo. Amen. So yun, doon ko siguro ma-apply sa sarili ko, think sa aming mag-asawa, na, ayun, kumbaga, tignan lang natin yung mission si Kristo. Huwag tayo mag-doubt. Lahat i-offer kay Lord. Iwan mo lahat. Iwan mo everything. Para makaani ka. Na sinasabi ni Kristo na marami kayong aanihin. Bro Perna, Bro Mark, ito sa isang marami kayong aanihin. Konti lang kayo, pero ang dami niyong aanihin sa labas. Kaya kailangan ko kayo. Kailangan kita. Kaya kayo mga kapatid dyan, mga tinapay. Ganun din gawin din natin. Iilan lang tayo na naniwala kay Kristo. Ang dami pa sa labas na kailangan ng salita ng Diyos na mas kilalanin pa kung sino si Kristo. Yun, sa akin mga kapatid. Amen. Nice. Amen. Amen. Bro, request ko lang, huwag mong sunugin. Bigay mo sa Ay! akin. Burn eh. Kailangan ko yung bro. Kailangan niya. So yun, so sa akin na nasabi ko, yung sharing ko, application ko. Kay Brother Mark, bro, para sa'yo. Okay, so dami yun ng application. Ngayon, ako mag-focus naman ako doon sa pagmi-mission. Kasi yung 72 nga na alagad. Mm-hmm. So tayo naman, kahit mga ordinaryong tao, pwede tayong mag-mission. Yan. No? Mm-hmm. Kahit hindi naman natin kailangan maging pare, maging Oo. madre, no? Yung mga iba pang mga talagang nagsiserve sa simbahan. Yes. Kahit tayo mga ordinaryong tao, saan man tayo mapunta, dapat maging misyonero tayo sa trabaho natin, sa family natin, sa mga kaibigan natin. Oo. Kailangan na makita nila yung pagbabago sa buhay mo dahil sa Panginoon. Mm-hmm. Para gayahin ka rin nila. Mm-hmm. No? Kasi pag nakita nilang, grabe tong tropa ko na to dati, lasinggero to. Pero ngayon, mga salita na ng Diyos na lumalabas sa bibig niya. Yes. At nakikita ko masaya siya. Oo. Gagayahin ko tong kapatid ko na to. No? Amen. Maging misyonaryo tayo. At huwag nating isipin na hindi natin kaya. Kasi, yung lahat naman ng kailangan natin ay ipoprovide ng ating Panginoon. Amen. No? At kailangan, habang nagmi-mission ka, sabi natin, kailangan may galak ka. Yes. Dapat dala mo yung galak ng Panginoon sa'yo. Mm-hmm. Para hindi ka mapagod. Para di ka mapagod. At the same time, makikita ka nila, grabe yung taong yun. Bakit ang saya niya? Bakit ang saya niyang naglilingkod sa Panginoon? Siyempre, makukuryo sila. Pag nakuryo sila, gagawin nila kung yung ginagawa mo. Mm-hmm. Kasi tatanungin nila, ba't ang saya mo? Anong ginagawa nyo dyan? Ano meron dito? Ano bang meron dyan sa sa samahan nyo, sa grupo nyo? Mm-hmm. Yun yung mga pwedeng maging way para mapabalik natin sila, para mas mapamahal din sila sa ating Panginoon. Amen. No? At syempre, kailangan dala mo lagi yung peace. No? Yan, Sabi nga dun sa 72, sabihin nyo lang sa inyong kapayapaan. No? Kasi sa mundo natin ngayon na magulo, maingay, napakahirap hanapin yan. Ang kapayapaan natin ngayon. Kasi minsan iniisip natin, ang dami akong pera, ang saya ko. Ang saya ko. Paano pag wala ka ng pera? No? Problema na. Problema na yan. No? Kasi may mga pagkakataon talaga na kasi minsan may mga kilala tao na dami nilang pera, dami nilang mga ari-arian. Pero parang ba't ganun? Parang hindi naman sila ganun kasaya. No? Ang dami rin nilang iniisip na mga problema. Tapos may makikita tayong mga taong mayayaman din, pero masasaya din. No? Okay din yung mayaman ka na, masaya ka pa. Yun ang the best. No? Pwede din naman wala kang pera, masaya ka, pero okay din yung marami kang blessing nang gagaling sa Lord. Kasi lahat naman ng mga kayamanan na yan galing sa Panginoon. Yes. Pero at the same time, masaya ka. No? So, sana, maging open sa mga ganong opportunities na ibinibigay ng Panginoon para yung kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon ay maramdaman talaga natin. Amen. Amen. So, peace be with you. Oy, peace be with you, Sa kagalit, rest in peace. Teka lang.
Wala pa. Peace be with you. Peace be with you pala kaya. Peace be with you. Okay, so nasabi na natin yung mga obligations natin. Ngayon, dito Cesar, ikaw naman. Mga kausapang tinapay, nakikita niyo yung mga nagsasalita ng mga kapatid ko, no? Iba-iba po ang istorya namin. Iba-iba ang pinanggalingan namin. Iba-iba ang pinagdaanan namin. Pero ngayon, kung mapapansin nyo, pare-pareho na yung tono, no, ng boses namin. Na ang lumalabas sa bibig namin ay yung matulungan namin kayo na maunawaan nyo ang Bible, maunawaan nyo ang mabuting balita, the promises of the words of God, kung gaano kaimportante ito. Ang application talaga dito, mga kapatid, tayo may kanya-kanyang calling. Diba? Lahat tayo, tinawag tayo sa mga respective names natin. At gusto ng Diyos na kung tayo tinawag niya, sana tayo rin makatawag din ng iba pang mga kapatid natin. Amen. Kaya nga po kami nandito, tinatawag namin kayo in our own small way. Come on. Sana po maging regular kayong listener namin. Dahil mga kausapang tinapay, marami po talagang family ngayon na hindi nagkakasundo. Marami pong families ngayon na hindi magaganda yung wala na silang mga tinatawag nating good morals, mga kabataan hindi na nagmamano sa mga nakakatanda sa kanila. No? Amen. Ang mga kabataan hindi marunong magdasal. Kahit man lang yung simpleng kakain tayo, ibe-bless natin yung pagkain natin. Hindi pa natin magawa. Amen. Mga kapatid, tulungan nyo kami. Sabi ni God, maraming aanihin, maraming gawain. Yes. Hindi namin kayang 4 lang yun. Konti Kukunti lang po. lang kami. So, we need you, mga kausapang tinapay. Sana po mag-comment kayo, magsabi kayo sa amin. Kung gusto nyo kaming makausap, kung gusto nyo tayo ay magkakita ng face-to-face, mas maganda rin po yun. Although, syempre, mas gusto namin kung if you could be part of the usapang tinapay din. No, makapag-create kayo ng usapang tinapay sa inyong lugar naman. Di ba? Dahil marami po talagang aanihin. Marami po talagang families na nangangailangan ng salita ng Diyos. Amen. True to our heart, true to our experience po, marami po talaga dapat maabot ang programa na ito. Yes. So, we appeal sa inyo mga kapatid na bigyan nyo naman kami ng feedback kung tama bang ginagawa namin, kung meron ba kami dapat i-improve. Magtulungan tayo. No? Tulungan nyo kami, tutulungan din namin kayo. Let us spread the word of God. Yes. Kung babasahin po natin ang Bible, wala pong pangit na sinabi ang Diyos. Amen. Kayang-kaya po nating i-embrace yan, kahit masakit yan. Alam nyo, yung kung nakikita nyo na yung joy ng puso namin, baka hindi na po kayo, di ba? Hindi na po kayo magdalawang isip. Maniniwala kayo agad. Oo. Magtulungan po tayo, mga kausapang tinapay. Tutulungan din namin kayo. At I'm sure, marami kayo maiko-contribute sa amin. Amen. No? At pagtulong-tulungan natin, maganda ang salita ng Diyos. Amen. Kaya nitong mag-penetrate sa pinakamatigas na puso. Amen. Diba? So kahit matigas ang puso mo yan, palalambutin natin yan. Pag-uusapan natin yan. Wala tayong gagawin kundi kumain ng usapang tinapay. Amen. Amen. Nice ito. Thank you sa inyo. Thank you. So yun mga katinapay, maraming salamat po sa Yes. kasama. Amen. Amen. Praise you, God. Lord. Praise God. Dito. Thank you. Yes. Thank you. Usapang tinapay. Maraming salamat dahil muli sinamahan nyo kami sa ating tipanan gabi-gabi. Sana mga kapatid may natutunan kayong aral sa mga binasa natin ngayon. At muli,
kung nagustuhan niyo po yung kwentuhan namin, yung mga sharing namin, please like, share, and subscribe. Nang sa ganun matulungan niyo po kami na may kalat yung mga puting balita ng ating Yeah. Yes, mga tinapay, sa baba meron po diyang comment section. So kung ano yung mensahe or napulot nyo sa aming apat or any kind of message na napanood nyo, i-leave nyo dyan yung message. Yes, okay. So, Yahoo! Grabe, sa pag-mission, sa galak, no? Siyempre, next week, may bago ulit tayo matutunan. Excited na ako, no? Kasi ganun naman tayo lagi, linggo-linggo no? So, kita-kita ulit tayo next week mga kapatid. At siyempre, lagi nating tatandaan Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na buhay. kundi sa bawat salita ng Diyos. Salamat! Bye! Thank you! See you next week!